At heto na naman tayo, Dark and Light Side of Life, episode 218. So, kung merong magpapareading at itong barahang ito ang gusto, sabihin nyo lang po sa akin. Okay naman po yun eh. So, kung alin po yung mga baraha na napapanood ninyo sa videos ko na gusto nyong gamitin during sa reading session, okay lang po sa akin. Okay? So, basta i-request nyo lang. At dito naman po sa light side. So, alamin muna natin yung mga problema, no, na meron bukas. 6 ng Pebrero. At tandaan nyo, yung first Friday is 7. So, sa may mga barang kulam sumpagayuma, ipatanggal nyo 13 hours bago mag-7. Okay? Dito muna tayo. Una, Ace of Swords. Pangalawa, 7 of Pentacles. And pangatlo, the Devil. Bakit? Okay, ganito yon. Yung pinagmulan ng problema, sabi niya, yung una, this is the Ace of Swords. Sa araw na ito, or sa loob ng 24 oras, mangyayari. May magsasabi ng katotohanan or magdadala ng balita patungkol sa hinihintay mong pera at sa mga kamalasan. Kasi yung devil is may isang pinto na dapat mong tapusin at may pinto na dapat mong buksan. Since this is the dark side of life, ibig sabihin, ito yung mundo or ito yung pintuan na dapat mong tapusin kung ayaw mong mawindang sa first Friday. Alam mo kung bakit? Dahil yung magpapabagsak sa'yo, dahil yung magpapahina sa'yo, is yung darating na katotohanan, yung pag-delay ng pera mo, at pagsara ng lahat ng opportunities sa buhay mo. Tignan natin dito. Oh, di ba? First is Tower. Away agad, chaos agad. Pangalawa, the King of Swords. Uy, and pangatlo, Eight of Cups, that's the abandonment. Ngayon, ito na yung kwento. Lutong-luto na yung kwento. Ngayon, di ba, sinasabi ko sa inyo, posible, no, yung taong tinutukoy dito sa King of Swords is malayo. So, yung karelasyon mo, hindi mo kasama sa kasalukuyan. So, kung meron kang sikreto na ginagawang kabulastugan, in 24 hours, malalaman ng taong ito. Itong taong ito na nasa malayo, mabubuking ka. No? Gamit yung pera at yung pagbubukas ng pintuan ng sikreto mo. So, may mga taong machismis, magchichismis, nalalabas ang katotohanan. Posible din na itong taong ito ay magpaparitwal gamit ang pera niya para mabuking ka. Ngayon, wala ka nang magagawa dahil hahantong kayo sa away, sa paghaharap-harap at pag-uusap, at ang dulo is abandonment. So, posible, iiwan ka ng taong ito, tatalikuran ka, tatapusin ang relasyon nyo, tatapusin ang pagsasama ninyo, tatapusin ang allotment o suporta o kung ano-ano pa man. Kung may negosyo kayo, business partnership, kung meron man kayong relasyon, tatapusin. Kung meron man kayong magandang pagsasama, tatapusin. Ganito din po yun sa mga magkakaibigan, magkakapatid, magkakarelatives, ganun. So, in general po kasi, lahat kasi ng bagay sa mundong ibabaw, may kapalit. Lahat ng positive may kaakibat na negative. Lahat ng negative may kaakibat na positive. Yun nga po, kung napapansin niyo yung magnet, di ba? Kapag yung magnet is magkapareho lang sila ng laki, ng kapal, ng bigat, they attract each other. Di ba? Sa gradual na process ng pagdikit. Ganon din po yung buhay ng tao. Kung meron kang patience, no, naantayin mo kung kailan talaga yung para talaga sa'yo,
matatagpuan mo siya. Yung tamang size ng tsinelas na magtatagpo. Ito yung magandang example. Kapag yung isang magnet is mas malaki kesa magnet na mas maliit, di ba? Mas mabilis siyang didikit dito sa malaki at hindi niya kayang hatakin yung malaki para dumikit sa kanya. Yan yung pinakamagandang example sa isang oportunistang tao. Sa isang taong mapanglamang, sa isang taong gusto lang tumanggap, ayaw magbanat ng buto, at sa taong gusto lang na gumaan ang buhay niya sa hindi niya sariling pinaghirapan. Ito yun. So, lalabas ang katotohanan in 24 hours and lahat ng blessings na meron ka or karangyaan na meron ka ay magsha-shutdown. Ito yung devil na yon. At ito yung tinutukoy doon sa rebirth ng previous episode natin kanina sa daily episode. And kung matatandaan ninyo, the tower is always a conflict, a betrayal, a deceit, chaos, at ito yung mga awayan na wala nang patutunguhan, kundi hiwalayan, pagtatapos, pagkawala, at pagsisisi. Ito yun, tatalikuran ka ng taong inabuso mo, tatalikuran ka ng taong minahal ka lang naman, hindi mo pinahalagan, hindi mo iningatan. Di ba? Alam mo kasi, uulitin ko, hindi lahat ng taong pinakawalan ka ay hindi ka na mahal. Yung iba, nananatili na lang yung respeto, kaya imbis na masaktan ka physically, they prefer na makipaghiwalay sa'yo, na nandoon pa natitira ang respeto. Pero yung pagmamahal, talagang na siya, faded na. 'Di ba? Para siyang bubblegum. Yung lasa, faded na. Ganon. So this is the dark and light side of life. Ganon talaga. May umaga, may gabi. 'Di ba? May panahon na madilim ang buhay, may panahon naman na maaliwalas ang buhay. So, kung ikaw yung taong maabuso, kung ikaw yung tao na inaabuso mo ang pagtitiwala ng kapwa mo, inaabuso mo ang karangyaan, inaabuso mo ang kabaitan, eto na yun. In 24 hours, mawawala lahat sa'yo. Kung kailan ito dadaan sa FYP mo, then it will just be 24 hours. At lahat magbabago sa isang iglap. Tandaan nyo, kahit Diyos, kayang gawin ng Diyos yan. So, kung kahit ikinasal kayo, tapos, hindi naman kayo talaga yung nakalista doon sa libro ng Diyos, ay maghahanap ang Diyos ng paraan para maghiwalay kayo. At maghahanap din ng paraan ng Diyos para matagpuan niya yung para sa Kanya. Kung maubos man ang panahon ngayon, sa susunod na panahon, magtatagpo pa rin talaga sila. Hanggang sa dumating talaga yung punto na they are destined and they meet each other forever. Ganun po yun. So, maliban na lang, kung talagang binarang ka, kinulam ka, sinumpa ka, no? Dahil magbabago talaga ang buhay mo. Kung yung nasagupa mo is inggitera, no, mapanira, talagang mababarang ka, magayuma ka, maangkin lang niya yung meron sa'yo. Kasi ganun yung mga taong yun eh. Na kung hindi man nila makuha sa santong dasalan yung gusto nila, ay di sa santong paspasan. O ganun na yun. May karma pa din yun. So kahit anong act of wrongdoings yung gawin mo, mayroon talaga siyang kapalit. So lahat-lahat may kapalit. So wala siyang, kahit nga 'di ba yung yin-yang na sign, may black and white. So everything there is a kapalit. So again, proceed tayo sa real talk natin. Maraming salamat po sa lahat ng viewers ko. At yung video na higit kalahating milyon, hindi ho siya aabot ng ganoon kung hindi siya legit. Pakatandaan nyo, isang beses lang akong nag-share. Kasi hindi ko ugali mag-share ng maraming gawain dahil hindi po pwede yun. At mawiwindang ang mga tao, kawawa. Okay?